Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN number one. Wala nang iba. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama, 7:41 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. PDL ng Istasyon 3 positibo sa iligal na droga. Headlines. 4 na suspek sa benta ng baril arestado naman sa bypass operation sa Midsayap. Headlines. 3.4 million pesos na shabu na sabat sa drug suspect mula naman sa Maguindanao del Norte. Headlines. Pamilya ng nasawing mangingisda na inuugnay na militar sa DI Group sa dato offer humingi ng hustisya. Headlines. 2 patay sa nangyaring salpukan ng motorsiklo at van sa North Cotabato. Headlines. Estudyante patay, 2 sugatan sa karambola ng 3 motorsiklo sa Sultan Kudarat. Headlines. Takurong mayor kinasuhan ng abuse of authority sa 18.8 million pesos na PhilHealth Fund. Headlines. Allowances naman ng ilang miyembro ng JPST na antala. Headlines. Bagong OIC naman ng MILF sa Basilan nilinaw ang issue sa pagpapalit ng liderato. Headlines. Mga atleta ng BARM nag-uwi ng 12 medalya sa palarong pambansa 2026. Headlines. BARM Development Partners formal nang na-turnover sa Awang School of Living Tradition Building sa MIPA. Dole Headlines. 12, pinalalakas ang proteksyon sa mga manggagawa. DepEd naman at DMW pinalakas ang ugnayan para sa pagpapatupad ng SPIMS program. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Makasama kami yung tagapagbalita, Radyoman Ebs Abang. At Radyoman Erwin Kabilbigan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye mga kasama ng ating mga balita, positibong gumamit ng illegal na droga ang drug personality na naaresto ng Police Station number 3 matapos nilabas ng RFU bar ang resulta ng kanyang urine specimen examination. Sa progress report ng Istasyon 3, ang akusadong si Dato Marjuk na nasa kote sa Madre Barangay Tamuntaka ng lungsod ay naharap sa paglabag sa pagdadala, paggamit at pagtutulak ng illegal na droga. Dahil dito kasong paglabag sa Section 5, Section 12 at Section 15 sa ilalim ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang isampa laban sa akusado na pirmado naman ng City Prosecutor's Office. Nakadetine ngayon sa Presinto 3 ang akusado at inantay na lamang ang commitment order para ilipat sa City Jail. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Nagkagulo mga kasama 2 lalaki sa MBRH Cotabato City sa bahagi ng isang commercial establishment na nag-ugat sa mainitang pagtatalo. Sinabi sa DXMY ni Cotabato City Police Office PIO Police Lieutenant Rosel Evangelista na naganap ang insidente alas 9 ng gabi bagamat hindi pa batid ang pinakapunot dulo nito. Ang Evangelista na bigla na lang binugbog ng isang 18 years old. Ang 21 anyos na lalaki at kalaunan ay nagsumbong sa barangay na agad namang tinugunan. Altercation, yun ang sabi ng ating investigation, nagkaroon ng hidwaan and nabugbog nga yung ating victim 1 as resulted na nagkaroon ng muling incident. So yung ating victim nakasustain ng mga injuries sa iba't ibang part ng kanyang katawan at ito po ay dinala na po sa Cotabato Regional Medical Center for medical treatment po. And as well as after the incident, yung mga suspect na ina-allege po ay umalis po agad sa area. Actually, Sir Ebs, sa ating investigation rin, as nailagay sa ating report, yung nagkaroon ng commotion and then yung allegedly na sinasabing suspect, tumawag ito ng companion,
And then yes po mayroon po tayong mga kasama po na isabi ng ating biktima dito, and allegedly isang ang kapitan and as well as another John Doe. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nagtamo ng sugat at mga paso sa katawan ng 21 anyos na lalaki sani para sugod sa pinakamalapit na paggamutan. Patuloy ngayon ang investigasyon ng Cotabato City Police Office sa nangyaring insidente. Nangyari po PO sa isang concerned citizen that meron pong isang pambubugbog na insidente na nangyari nga sa isang establishmento. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, mangiyak-iyak naman na umarap sa medyang ginang na si Lukma Maulana Calon, asawa ni Andamil Calon na napatay sa umano'y operasyon ng militar sa Barangay Tuayan 1, Dato Offer, Maguindanao del Sur habang nangingisda lang alas 6 o alas 5 ng umaga. Ginang mga kasama na walang kinalaman ng kanyang asawa at lalong wala itong dahilan o walang dalang baril taliwas sa sinabi ng militar na umano'y may na-recover silang M14 rifles sa nasawing biktima. Wala umanong kaalam-alam ang kanyang mister na may operasyon ng militar sa area malapit sa Lawa kung saan sila nangingisda kasama ang dalawa pang iba pa. Panawagan ko lang po ay sana mabigyan po ng hustisya ang pagkamatay ng aking asawa. Ay ang liit-liit pa ng aking mga anak. Pito po sir. Malinis po talaga ang konsensya ng asawa ko. Wala po sa trabaho kundi maliban lang sa pag-uuli ng isda, panungkit ng nyug, pag-uuling. Yun lang po. Para mabuhay lang po kami ng mga anak niya. Ilang asawa hindi ko po talaga matanggap ang nangyari sa kanya. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay na balita, wala umunang kinalaman sa operasyon ng sinasabing Daula Islamia Group na target na militar sa naturang operasyon si Andamil na tanging panunungkit lamang ng nyog, pangingisda, pagsasaka at pag-uuling ang kanyang gawain at ikinakabuhay at hindi ito miyembro ng anumang teroristang grupo. Ito ang sinabi ni Nasruddin Maulana, lalaking biyenan ng nasawing biktima. Na wala itong dalang baril kundi kagamitan lang sa pangingisda ang kanilang bitbit noon nang sila'y pumalaot sa gitna ng lawa. Sa sir kanya, mga kanina nakabintang sir kanina. Dahil ng kabanarin. Kaya niya awata na mamanugang sa akin. Nanyaning kayo kaninya na kabangin sada, kabamiyaya, pukat, do, kabaguling, do, kabanugal. Na di ko kasabutan, di ko katawang panunan ng kasanditan sa maya-maya. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Masakit naman para sa pamilya ng biktima ang sinapit ng kanilang mahal sa buhay maging ang dalawang kasama ng nasawing si Andamil Calon. Sinabi ni Maute sa Mama Kusain na kasalukuyang nasa Lakapsel umano ng kapulisan ng kanilang kamag-anak na si Abi Samana Kusain at Norhamin Samad. Git nito na pawang walang katotohanan ng inilabas na report ng mga kinaukulan at malayo mano sa totoong nangyari. Pinagbibintangan sila sa napanood namin sa social media na may hawak pa ng baril. Pero ang katotohanan, wala talaga. Pawang walang katotohanan yung mga binibintang nila. Ang tayong gawain lang ng kapatid ko, magsasakay yun. Construction, napasok niya sa farmers, ganun. Sungkit ng nyog, kayan. Sideline ni RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay na balita na unang iginit ng militar na legit ang operasyon na kanilang inilunsad kung saan target ang humigit kumulang 7 miyembro ng Daula Islamia na nag-ooperate sa naturang lugar. Ito ang sinabi ni 6th ID spokesperson Lieutenant Colonel Ronald Suscano. Magkasunod na enkwentro yung nangyari ng umaga po sa vicinity na Barangay Tuayan 1 at Barangay Tuayan Mader, takop ng Dat Hooper. Simula po kaninang umaga. Yung unang enkwentro po sa pagitan ng 62nd Division Reconnaissance Company na 6th Infantry Division against more or less 7 na members ng Daula Islamia Sun Group around 6:25 ng umaga. Then RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, 7:50 ng umaga. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.
Sa pagpapatuloy pa rin ng mga kasama, dinampot ng mga pulis ang 4 na pinag-iinalang gun runner sa isinagawang bypass operation sa barangay Villarica, Midsayap, North Cotabato. Naaktuhan umano ng mga operatiba ang mga suspek na nagbebenta ng matataas na kalibre ng baril sa isang pulis na nagpanggap na buyer sa ilalim ng Oplan Paglalansag Omega. Nakumpiska sa operasyon ng isang M14 rifle, 2 M16 rifles, Budel Money, Mark Money, isang Toyota Vios at 2 cellphone. Agad silang dinagib dahil sa kasong paglabag sa Republica Ka-10591 of illegal sales of firearms. Pinuri naman ni North Cotabato Provincial Police Director, Police Colonel Ramil Hojilla ang matagumpay na operasyon at giniit ang patuloy na kampanya laban sa illegal na baril upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Arestado ang isang 44 anyos na babae mula sa Maguindanao del Sur matapos mahulihan ng mahigit 3.4 million pesos na halaga ng pinaniwalaang shabu sa inilatag na bypass operation sa Deca Homes, Barangay Kalumpang, General Santos City. Kinilalang sospek na sina alias Mamot, residente ng talitang Maguindanao del Norte. Sa ulat ng PNP, nasamsam mula sa kanya ang 10 pakete ng pinaniwalaang shabu na siyang tumitimbang ng tinatayang 500 grams kasamang isang cellphone at mark money na ginamit sa operasyon. Pinangunahan naman ang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Philippine National o Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine Drug Enforcement Group. Kasalukuyan nasa kustodiya ng otoridad ang sospek na harap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. 3 iniinalang tulak ng ilegal na droga ang naaresto matapos ang isinagawang bypass operation ng pulisya sa Barangay Kayaga, Cabaca, North Cotabato. Kinilala ng otoridad ang mga suspek na sina alias Ana, 28 anyos, Aisa, 33 anyos at Lance, 35 anyos na pawang mga residente ng Barangay Kilada sa Matalam sa nasabing lalawigan. Ayon sa Kabacan MPS, naaktuhan umano ang mga ito sa pagbebenta ng iniinalang shabu sa isang undercover police operative. Nakumpiska sa operasyon ng 2 pakete ng ininalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 15,640 pesos kabilang ang mark money na ginamit sa bypass. Naharap ngayon ang mga suspek sa kasong paglabag sa RA 9165. Oras mga kasama, alas 7:52 ng umaga. Tata RMN. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na ito nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Tuloy sa ating mga balita, patay ang isang estudyante habang 2 pang malubhang na sugatan ng magkarambola 3 motorsiklo sa barangay Pigalagan sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte kahapon. Kinilalang nasawin na si Alinor Usop, 3rd year college student, residente ng bayan, samantalang wala pang pagkakilanlan ang 2 pang mga sugatang motorista na kasalukuyang ginagamot sa ospital. Batay sa paunang investigasyon, binabagtas ni Usop ang Provincial Road sakay ng kanyang motorsiklo. Pagsapit sa pakurbadang bahagi ng kalsada ay aksidenteng nakasalpukan ito ang 3 mga motorsiklo. Dahil sa lakas ng banggaan, wasak ang harapang bahagi ng motor o ng mga motor na nasangkot sa aksidente at nagtamo ng matinding pinsala ang mga rider nito. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Nasawi naman mga kasama ang 2 katao matapos masangkot sa vehicular accident ang kanilang sinasakyang motorsiklo laban sa isang van sa Davao Cotabato National Highway sa Barangay Kilada, Matalam, North Cotabato kahapon. Kinilala ng pulisyang driver ng motorsiklo na si Badrudin, 25 anyos, taga Barangay Tamuntaka, Cotabato City, habang ang nakilala naman ang back rider nito na si Samira Bagil, 25 anyos na taga Barangay Gang sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Ayon sa paunang investigasyon, nadulas umano ang Honda ADV 160 motorcycle sa bahagi ng madulas na kalsada na may hindi pantay na parte ng aspalto, kadahilan upang tumilapon ng 2 sakay at masagasan ang kasunod na Toyota Town Ace van. Patuloy naman ang investigasyon ng Traffic Unit ng Matalam MPS upang matukoy ang iba pang detalye at posibleng pananagutan sa insidente. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.
Sa dagdag ng mga balita, mga kasama, mariing pinabulanan ng MLF Central Committee ang kumakalat na impormasyon na umano'y tinanggal na bilang Chief of Staff ng BIAF si Interim Chief Minister Abdul Rauf Mahakua. Sinabi ngayong umaga sa DXMY ni MLF Central Committee Information Officer Engineer Mojirin Ali na isa lang itong panlilin lang sa publiko. Kagad naglabas ng pahayag ang organisasyon sa ganitong mga umano'y planadong pagpapakalat ng maling impormasyon. Mukhang another effort na naman ito, no, to misguide the public. Kung maalala nyo noon, naging mainit na usapin ay ang Secretary General ng UBJP. At kahit na pilit natin sinasabi na walang changes doon, ngayon dito naman nila ibinuntong sa pagiging Chief of Staff ng ating Chief Minister. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Marin itong itinanggi ng MILF at wala umanong basihan ang nasabing issue. Naninindigan si Engineer Ali na si BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf makakuha pa rin ang tumatayong Chief of Staff ng BIAF MILF. Pinayuan din niya ang publiko na sundan lamang ang opisyal na payag ng Central Committee at huwag sa mga hindi beripikado ng mga sources. Pronouncement with regards to this. Dinidisclaim nga natin ito at kung sakaling may mga updates or changes or any development from the Moro Islamic Liberation Front ay pag-uusapan po namin yan sa Central Committee. Ang ating RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Samantala, inamin ni MILF Central Committee Information Officer Engineer Mojirin Ali na nagkaroon nga ng pagkakaantala sa allowances ng ilang miyembro ng Joint Peace and Security Committee or JPST, partikular sa mga benepisyaryo na kalaan para sa mga kasapi nito. Ayon sa opisyal, naibigay na umano ang allowances mula Enero hanggang Marso, habang inantay pa ang para sa Abril hanggang Mayo. Dagdag pa nito na ipamahagi na rin umano ang operational expenses na nakalaan para sa kanilang hanay. Ipinaliwanag ng opisyal na ang JPST ay binubuo ng magkatuwang na contingent mula sa magkabilang panig. Kaya anumang hamon sa operasyon at pondo ay parehong naranasan ng dalawang grupo. Tiniyak naman ito na patuloy nilang tinututukan ang usapin kaugnay sa allowances at iba pang mga pangangailangan. dito ay mukhang may delay nga doon sa allowances nila, but I think yung January, February, March, no, nung last na binerify ko sa aming kasamahan, ay naibigay na ho sa kanila yung allowance nila. Mukhang yung April and May ata ang hindi pa ho nila natatanggap. At ganun din ho yung operational expenses nila naibigay na rin. So hindi ko alam kung kailan ho nagpaabot ng concern yung mga kasamahan natin sa JPST. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:58 ng umaga mga kasama, nag-uwi ang Bangsamoro Autonomous Region ng 2 gintong medalya, 3 pilak na medalya at 7 tansong medalya mula sa palarong pambansa 2026. Ang delegasyon ng BARM sa panguna ng Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHT ay nakapag-uwi ng mga medalya sa regular sports, demonstration sports at para games sa loob ng isang linggong paligsahan na ginanap mula May 24 hanggang 31 sa Prosperidad ng Agusan del Sur. Sa kabuang 12 medalya na nakuha ng Rion, 1 gintong medalya, 2 pilak na medalya at 1 tansong medalya na nagmula naman sa regular sports competitions. Nag-ambag naman ang demonstration sports ng 2 tansong medalya, habang ang para games ay nakapagtala ng 1 gintong medalya, 1 pilak na medalya at 4 na tansong medalya. Pinuri naman ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Magakuha na siya ring kasalukuyang Education Minister ang delegasyon dahil sa kanilang pagsisikap at mga nakamit na tagumpay sa pambansang kompetisyon. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. At panghuli sa ating balita, sa kaunaw ng pagkakataon sa kasaysayan ng Istasyon 1 ng Cotabato City Police Office sa ilalim ng pamuno ni Station Commander Police Captain Anwar Ramim o Mambatao, isang natatanging kasalan na naganap sa loob mismo ng presinto para sa isang person under police custody. Ayon kay Police Staff Sergeant Kusay na katalagang jail guard, hindi naging hadlang ang mga bakal na rehas upang mapigilan ang pag-iisang dibdib ng magkasintahan na matagal nang itinakda ang kanilang kasal. Nabatid nahuli ng kapulisan ang lalaking nasa kustodiya nila ngayon noong nakalipas na linggo na orinal sanang nakatakda ikasal sa Magelco 2, Maguindanao del Norte. Subalit pinatunayan ng dalawa na hindi hadlang ang rehas sa tunay na sumpaan.
Sa pangyayaring ito, ang pangyayaring ito ay patunay umano sa kabila ng pagkakamali at pagsubok sa buhay, ang pag-ibig, pag-asa at pagbabagong buhay ay tanging may puwang. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Makasama sa inyo po ang kalipunan ng ating balitaan ngayong umaga ng Lunes sa 1 sa buwan ng Hunyo 2026. Mga partners natin sa News Center, Radyo 1 Daisy Mangod at Radyo 1 Julie Mapalaw. Sa technical at digital ngayon, partner natin Radyo 1 Ricardo Eric Madamba Jr. Kami yung tagapagbalita Radyo 1 Ebsabang At Radyo Man Erwin Kabilbigan, Tatak Armen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.